kayang-kaya mo na. Sa kaya, kayang-kaya mo na. Sa kaya, kayang-kaya mo na. Sa kaya, kayang-kaya mo na. Kinabukasan gusto mo, kaya-kaya mo itayo. Kaya. Ikaw ay may sakahan o kaya'y pangisdaan at kailangan mo ng puhunan. Kung ika'y OFW at agribusiness ang negosyo mo, siguradong may maaasahan. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo. Agri-negosyo, sa programang anyo, titibay at lalago, at tiyak na aasenso ang negosyo mo. Bukas ang pintuan sa mga magsasaka, mangingisda at kababaihan sa agrikultura, kooperatiba at negosyo sa pagsasaka. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo. Agri-negosyo, sa programang anyo, titibay at lalago, at tiyak na aasenso. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo. Agri-negosyo, sa programang anyo, titibay at lalago, at tiyak na aasenso ang negosyo mo. Siguruhin natin ang kabuhayan, mga sakahan at pangisdaan. Ngayon ay atin ng paunlarin. Sa tulungan ng ACPC, may ginhawang maaasahan. Sa programa ng ACPC, may pag-asang agrikultura. ACPC, ACPC, ACPC.
Kumusta mga ka-agri? Yan, sana okay na okay kayo saan man kayo nanonood ngayong umaga. Welcome po sa Agri Credit Talk, hatid sa inyo ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Magandang umaga po, ako si Carlo Abarquez. Good morning, Carlo. Morning, Magandang Ma'am Malin. umaga sa ating mga live viewers. Ako naman po si Malin Ginto at masaya kami dahil makakasama namin kayo sa susunod na isang oras. Yes, at last episode nakasama natin ang Land Bank of the Philippines kung saan pinag-usapan doon yung AgriSenso Plus Lending Program. Ngayon po kung na-miss nyo yung episode na yon, pwede nyo pong mapanood on demand sa ating YouTube, no? Official YouTube ng ACPC. Paki-search lang po yung DA ACPC PH. Tama, Carlo. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang mga present sa ating FB live stream. Marami-rami na ito. Yan, sige. So mga Yan. early bird. Opo. Kanina pa yata nakatutok si Ma'am Christine Lucky Martinez. Sabi niya, masaganang ani watching po. Martinez Farm, Iba, Zambales. Great day, everyone. Ito, nanonood din from Surigao del Sur. Si Ma'am Maricel Dulias, ang rakdo natin of Region 3. Pero siguro may travel sa Surigao. Good morning, Ma'am Maricel. Good morning. Ito naman from Look, Kawayan, Masbate. Good morning, Mr. Roberto M. Bohos. Galing sa Masbate. At ito naman ang ating suki. Talaga namang never fails to watch us. From Mr. Adrian Emmanuel Gladstone. Magandang umaga po sa ating lahat. Watching from Loa, Pangasinan. Good morning, Mr. Gladstone. And last, eto, meron pa isa dito. Good morning from Region 8, from Miss Imelda Gonzalez Cantonero. Good morning. May mga pahabol pa dito, Mamalin. Si Felix Ramos, Camarines Sur. Si Marilu Naceno, Cagayan Valley. Delia Alwood from Mountain Province. At si Anedja Dehican from Leyte. So, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pagtutok sa ating webinar. Yan, thank you very much. At ngayon, para bigyan tayo ng espesyal na mensahe, live na live mula sa ACPC Pasig Office, walang iba kung hindi si Director Norman William Pratt. Yan, good morning, Sir Good Norman. morning, Sir Norman. Take it away. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council, isang mainit na pagbati at malugod na pagtanggap sa inyong lahat sa bagong episode ng Agri Credit Talk. Tuwing may webinar tayo, natutuwa kami sa dami ng lumalahok, nagtatanong at aktibong nakikibahagi. Ipinapakita nito na buhay ang interes sa agrikultura. Sa pag-uumpisa, pagpapatuloy at higit sa lahat, sa pag-unlad nito. Kaya hinihikayat po namin i-share ninyo ang live stream na ito sa inyong Facebook upang mas marami pa tayong maabot at matulungan. Ngayong araw ay makakasama natin ang Development Bank of the Philippines o DBP upang talakayin ang Agri-Puhunan at Pantawid Program o APP, isang programang tunay na binuo para sa kapakanan ng ating mga rice farmers. Hindi ito ordinaryong pautang. Kabilang sa APP ang puhunan para sa pagtatanim, access sa dekalidad at abot-kayang farm inputs, pantawid tulong habang naghihintay ng ani, insurance sa panahon ng sakuna, at siguradong merkado para sa ani sa presyong patas. Sa madaling salita, layunin natin ang mas mataas na produksyon ng palay, mas abot-kayang bigas at mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Kasama sa programang ito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Agriculture, ACPC, National Food Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, National Irrigation Administration, Fertilizer and Pesticide Authority, at ilang private sector partners. Sama-sama po kaming nagsusumikap upang masigurong may suporta kayo sa bawat hakbang ng inyong pagsasaka. Makinig po tayo ng mabuti at huwag mahiyang magtanong. Layunin naming maging malinaw sa inyo ang proseso at ang benepisyong maaari ninyong makuha.
Sa ating mga magsasaka, kayo po ang puso ng food security ng bansa. Sa pamamagitan ng APP, nais naming ipadama na kasama ninyo ang buong pamahalaan sa inyong pag-unlad. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Mabuhay ang magsasaka at mangingisdang Pilipino. Alright, maraming salamat Sir Norman William Kraft. Thank you po. At nabanggit nga na ni Director Norman, Agri-Puhunan at Pantawid Program or APP ang ating pag-uusapan. Kaya kung isa kang rice farmer na nangangailangan ng puhunan sa iyong produksyon at panggastos habang naghihintay ng anihan, perfect ang episode na ito para sa iyo. Tama. Alam kong excited na kayo para sa ating topic ngayong umaga, pero para sa mga gustong mag-inquire tungkol sa ACPC credit programs o mag-follow up ng inyong mga applications, we invite you to submit your inquiry or request through our ACPC online help desk. Ayan, nakikita niyo po sa inyong screen ang ating online help desk. So, bisitahin niyo lang po ang helpdesk.acpc.gov.ph at ready ang aming mga agents na sagutin ang inyong mga requests at concerns. Ayan. And by the way, sa ating mga live viewers, Ito pa, meron pa, Carlo. bati lang po kayo sa comment section at pakilagay na rin kung nasan kayo para naman po ma-shoutout namin kayo at malaman namin saang parte kayo ng Pilipinas and even abroad na nanonood ng ating webinar. So let's read more shoutouts, Ma'am Malin. Sige, good morning from Pasig City from Melissa E. Navarro. Wow! Parang kilala natin yan. Sige po, ito pa si Darwin Aquino. May tanong na siya. Reserve mo yan, sir, mamaya sa sa ating open forum. Sige po, meron pa tayo. Good morning po from Miss Sylvia Hodilia Rabor. Mary Chris Codal po Pueblos from Jabonga, Agusan del Norte. Good morning, sabi ni Romar Recalde. At CJ Mabines, nanonood mula sa Bohol at may special tayong pagbati sa kasamahan natin, si RC Jose. Happy birthday din! Happy birthday! Ayan. Happy birthday, RC Jose! Kaya, share, like at comment lang po para mas marami pa ang maabot ng ating webinar at marami tayong matulungan. Ngayon naman, let's make our activity more exciting at interactive, Ma'am Malin. It's time for the question of the day or QOTD. At para sa episode na ito, ang ating QOTD ay basa nyo sa inyong screen, bakit mahalaga na suportahan ng ating mga rice farmers. So i-post nyo lang po ang inyong mga sagot sa ating comment section. At kung ang entry mo ay isa sa 3 mapipili, ikaw ay mananalo ng tumataginting na 200 pesos worth of load. Tama, kaya sige po, mag-submit na kayo ng inyong mga kasagutan sa ating QOTD. Kung mapapansin ninyo, nakatuon tayo sa mga rice farmers dahil ang ating programa ngayong umaga ay sadyang para naman sa mga rice farmers. Kaya, isip-isip na kayo ng sagot at manatiling nakatutok dahil i-announce namin ang mananalo sa bandang huli ng ating programa. At habang nag-iisip po kayo ng inyong isasagot sa ating QOTD, alamin muna natin ang latest sa Agri-Finance dito lang sa Agri-Credit Balita. Agri-Credit Balita. Makabagong serbisyong pinansyal, tampok sa ACPC Policy Forum 2025. Tinalakay sa ikalawang ACPC Policy Forum ngayong taon ang iba't ibang makabago at makakalikasang serbisyong pinansyal na makatutulong sa pag-unlad ng agrikultura at pangisdaan sa bansa.
Isa sa mga pangunahing paksa ang green financing programs ng Land Bank of the Philippines na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga Pilipino laban sa epekto ng climate change, habang pinapabuti ang ani, kita at kalagayan ng kalikasan. Kabilang dito ang climate at carbon financing na sumusuporta sa mga proyektong may kinalaman sa disaster preparedness, climate adaptation at pollution reduction. Tinalakay rin ang Islamic banking na nagbibigay ng alternatibong serbisyong pinansyal sa mga mamamayang Bangsamoro upang maisulong ang inklusibong pag-unlad sa rehiyon. Isa pang mahalagang paksa ay ang Agricultural Guarantee Fund Pool o AGFP na nagbibigay ng garantiya sa mga nagpapautang kahit walang kolateral. Ito ay upang mahikayat ang mas marami pang pautang para sa maliliit na magsasaka at mangingisda. Ipinakilala rin ang parametric insurance, isang makabagong uri ng insurance na otomatikong nagbibigay ng bayad tuwing may sakuna batay sa datos tulad ng lakas ng ulan o hangin, kaya't hindi na kailangan ng actual na assessment ng pinsala. Ang forum na may layuning magbahagi ng kaalaman at magtaguyod ng pagtutulungan para sa mas matibay na kinabukasan ng agrikultura ay dinaluhan ng iba't ibang sektor tulad ng bangko, kooperatiba, samahan ng mga magsasaka at mangingisda at mga akademikong institusyon. Ito po si Rain Viray para sa AgriCredit Balita. Mr. Rainiel Viray, napaka-importante ng policy forum na yan dahil dyan natin nakokonsulta at napapakinggan ang mga komento at suhestyon ng ating mga stakeholders. Abangan natin ang schedule ng susunod na policy forum. Nagaganapin pa, Carlo, meron pa ulit ito sa Visayas at Mindanao naman. Alright, Ma'am Malin, dumako na tayo sa main event ngayong umaga, ang ating pinakahihintay. Pero paalala po muli sa ating mga viewers, pwede po kayo mag-post ng inyong mga tanong, opinion, dyan po sa comment section, no? Dahil mamaya meron tayong question and answer kasama ang ating resource person. Sino nga ba ang ating resource person, Ma'am Malin? Isang karangalan na ipakilala natin ngayong umaga ang ating guest. Ang ating resource person ay ang Vice President at Officer in Charge ng Program Development and Management Group ng DBP. Malaking papel ang ginampanan niya sa pagpapatakbo ng iba't ibang programa ng bangko. Hindi lang para sa pagpapautang, kung hindi pati na rin sa mga proyektong sumusuporta sa mga komunidad. Kabilang na rito ang infrastructure at logistics, at kalikasan, social services, at syempre ang pagpapaunlad ng mga micro, small, and medium enterprises. Mahigit na 31 years na siyang nasa development banking. Siya ay isang licensed environmental planner at certified green finance specialist. May master's degree siya sa business administration at kamakailan lamang ay natapos siya ng kanyang diploma in development management. Without further ado, let's all welcome DBP Vice President Rustico Noli Cruz. Good morning, sir. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Miss Maylin, ang haba po ng introduction. Ang Carlo, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Noli. Kagalakan ko po na maimbitahan ninyo dito, no? At salamat po sa oportunidad para kami ay maibahagi rin ang programa ng Development Bank of the Philippines. Actually, katwang lang kami, no, ng iba-ibang mga ahensya. Ang Department of Agriculture po talaga nag-conceptualize nito at nagtulong-tulong po ang iba-ibang ahensya dito po sa programang Agri-Puhunan at Pantawid Program. So, sige. Alam ko po meron tayong video dyan, no, na sinare din po sa inyo. Pero bago po yon, nais ko lang i-highlight. Kanina binanggit po ni Director Norman na itong Agri-Puhunan at Pantawid Program ay una, nagbibigay ng puhunan, ano? Kaya po tayo may credit diyan na binibigay, mababa lang po ang interest natin diyan, 2% po per annum. Mamaya po sa video ay papaliwanag pa ho ng mas maigi, no? And then may pantawid po tayo diyan na habang tayo nag-aantay ng ani, ay meron po tayong pwedeng i-tap na advances po.
Meaning, may additional po tayong pondo na pwedeng gamitin para po tayo makatawid hanggang makapagpaani. At ang pinakamaganda po dito, dahil nga po iba-ibang mga ahensya nagtulong-tulong dito, yung kita po, no? Kung halimbawa po tayo mag-ani na, normally ang nagiging problema natin dyan ay magkano bibilhin sa atin, no? Pagdating ng pag-ani. Pero dito po, meron na po tayong siguradong presyo na 21 pesos, no? per kilo ng palay. So yan po yung napakagandang programa na Agri Puhunan at Pantawid Program. So siguro po anyayahan ko po ang lahat sa short lang po, audio-visual presentation. So Carlo, Miss Malin, paki-ano na lang po. Alright, sige po. Thank you, Sir Nolly. Makakasama natin si Sir Nolly sa question and answer later. But let's watch this video. Ano ang Agri Puhunan at Pantawid Program? Ang Agri Puhunan at Pantawid Program sa pangunguna ng Department of Agriculture at Development Bank of the Philippines ay may layuning suportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng credits. Ang nasabing credits ay maaaring makuha gamit ang kanilang Interventions Monitoring Card o IMC upang ipambili ng binhi, pataba o fertilizer, pesticides, at iba pang mga input na kakailanganin sa pagsasaka mula sa mga DA-accredited merchants at mag-a-avail ng mga serbisyo mula sa mga service providers. Bukod dito, ang programa ay magbibigay din ng karagdagang pondo na magsisilbing pantawid at magagamit na pambili ng iba pang mga kakailanganin sa pagsasaka. Ito ay maaaring ma-withdraw mula sa panahon ng pagtatanim hanggang sa panahon ng anihan. Ito ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos kada buwan o may kabuuang 32,000 pesos sa loob ng 4 na buwan. Sino-sino ang mga maaaring maka-avail ng programang ito? Ang magsasaka ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, nagsasaka na hindi tataas sa 7 ektaryang lupain. Walang kasalukuyang utang sa anumang formal na institusyon ng pautangan o sa parehong proyektong pinangungunahan ng DA-ACPC, walang negatibong record at nakapagsanay o naka-attend sa mga training na may kinalaman sa pagtatanim ng palay. Magkano ang credits na maaaring makuha ng magsasaka? Ang bawat kwalipikadong magsasaka ay maaaring makatanggap ng credits na nagkakahalaga ng 60,000 pesos kada ektaryang sinasaka. Kailan maaaring palitan ng magsasaka ang credits na kanilang nakuha? Ang credits na nagamit ay maaaring palitan sa loob ng 180 na araw o tuwing panahon ng anihan, alinman ang mauna at may kaakibat na 2% transaction fee kada taon. Ano at paano gamitin ang Interventions Monitoring Card o IMC? Ang IMC ay isang multifunctional card na dinisenyo upang tulungan ang mga magsasaka sa pag-access ng iba't ibang tulong o ayuda ng Department of Agriculture. Ito ay may EMV chip at QR code upang matiyak na ligtas ang mga transaksyon at eksklusibong pag-access sa loob ng isang closed-loop system. Kabilang sa paggamit ng IMC ay ang mga sumusunod: pag-withdraw ng cash, pagbili ng mga input o gamit sa pagtatanim, at pagbabayad para sa mga serbisyo sa pagsasaka. Ang lahat ng ito ay magagawa sa pamamagitan ng iba't ibang channels tulad ng ATMs, POS machines at online banking. Upang magamit ng magsasaka ang credits sa kanyang IMC, siya ay maaaring magtungo sa mga DA-accredited merchants kung saan maaari niyang bilhin ang kaniyang mga kakailanganin sa pagtatanim tulad ng binhi, pataba o fertilizer, pesticides at iba pa. Gamit rin ito, maaari siyang magtungo sa mga ATMs o DBP cash out partners para ma-withdraw ang kanilang pantawid sa halagang 8,000 pesos kada buwan. Sa panahon ng anihan, inaasahang makapagbebenta ang mga magsasaka ng kanilang ani na hindi bababa sa 5 tonelada o 5,000 kilo kada ektaryang taniman sa NFA o sa mga kooperatiba na accredited ng DA. Ito ay upang matulungang mapanatili na may sapat na supply ng bigas o pagkain ang ating bansa. Ang halagang mapagbebentahan ng kanilang ani ay inaasahang aabot sa 105,000 pesos kung ipagpapalagay na mabibili ito ng NFA o ng kooperatiba sa hindi bababa sa 21 pesos kada kilo. Sa kabuuan, tinatayang aabot sa 78,000 pesos ang kikitain ng magsasaka kada ektarya.
Sa pamamagitan ng disenyong ito, magkakaroon ng sapat na pambayad ang mga magsasaka sa nakuha nilang credits na magiging basehan upang makakuha silang muli ng panibagong credits na maaaring magamit sa susunod na panahon ng taniman. Ito ay upang masigurong magiging pangmatagalan ang programa at tunay na maramdaman ng bawat magsasaka ang bunga ng kanilang pagsisipag at pagtitiyaga. Alright, ayan, natunghayan natin ang video presentation featuring the Agri-Puhunan at Pantawid Program or APP. Ito, Sir Noli, may mga takeaway kami dun sa video eh. Sige, Mamalin. Sige. Carlos, siguro, Malin, Carlos, ikat ko lang kayo ha. Bali Yes, sir, siguro, hindi ko lang nabanggit na kasama po yung PCIC insurance dito, no? So kung sakali po, wag naman sana, na magkaroon na matamaan tayo ng bagyo, yan po ang sasagot sa ano natin, sa utang natin in a way. Kasi kung naka-insured po yung ating crop. So libre po yan, kasama rin po yan sa package natin ng Agri-Puhunan at Pantawid Program. So Alright, yun po. so, DBP, NIA, NFA, FPA, PCIC, at PCIC, yeah. yes, At private PPI. partners. Yeah. BPI. Alright. Sige, go ahead, Mamalin. Oo. Sir Noli, yung aking key takeaway dito is bukod sa puhunan, meron pa tayong pantawid component. So ito yung 8,000 per month for the next 4 months after planting. So total of 32,000 ito. Ito yung kakaiba dito sa programa na ito. Hindi lang yung production loan para lang sa kanilang puhunan, kung hindi yung pantawid component. Napakaganda nito para sa ating mga farmers na nagtatanim ng palay kasi habang naghihintay sila ng harvest nila, meron silang natatanggap per month for the next 4 months. Tama, Sir Noli? Ano? Yan. Yun ang aking key takeaway dito. Napakaganda. Yes. Kasi kailangan talagang tugunan natin yung pangangailangan ng farmer para maging successful sila. So sa pag-aaral din po ng mga iba't ibang ahensya na kasapi dito sa ating Agri-Puhunan at Pantawid Program, nakita po yung bagay na yan na very important, no? Na hindi na po kailangan mamroblema ang mga farmers kung saan sila kukuha ng para sa pangangailangan nila habang nag-aantay ng ani. So yan po ang talagang layunin yan. Opo. Yes. At bukod dun sa pantawid na total of 32,000, Sir Noli, nakalagay po dun sa video 60,000 per hectare. Tama po ba yon? Yung pwede nilang... Yes, sir. Tama po yan. Yung 60,000, kasama na po dyan yung 32,000 na yung sabi natin, yung pantawid na programa. Pero yung on a per hectare basis, 28,000 po. 28,000. Para sa inputs, saka sa mga fertilizer and so on. Okay. Tapos ito, sir, ay 2% per annum. Payable in 6 months? 1 year po. Annual po. Per annum. Per annum po. Payable 6 months. Tama po. 180 days. Tama po. So parang lumalabas, sir, ay 1% lang. Correct. Ang interest nito. Wow. At isa pa dito, Mamalin, yung nabanggit is yung sure market. Ito yung kagandahan din, Dahil... Oo, yan po yung pinakamaganda dyan. Tama yung Carlo. Sige, sir, go ahead. Yeah, tama po yun, yung kita, no? Kasi yan na mahirap di ba? Parang kung nakapagtanim ka na, maganda yung ani, pero mamaya mababa naman ang presyo. So, hindi rin tayo kumikita. So, ito po, ginaranti na po tayo, no? Na may mataas po yung bayad ng NFA sa pagbili under Agri-Puhunan at Pantawid Program. So, sabi nga po natin, 21 pesos per kilo ng palay. So, ngayon, ang market lang po natin parang 16 to 17 pesos. So kung under regular ni NFA, parang nasa 18 pesos po yung fresh palay, no? So may premium pong binibigay dito sa Agri-Puhunan. Opo. Talaga pong pangtulong to sa mga farmers po natin. Para maingganyo rin po sila magtanim at talagang lumago ang buhay nila sa pagtatanim. Kaya po sa mga nanonood, dapat RSBSA 7 hectares po. Tama po, 7 maximum hectares. po. Opo. Maximum. Wala pong utang sa kaparehong project sa ibang mga financial institution. Siyempre, maganda yung record po natin. At siyempre, marunong siyempre sa pagpapalay. Mamalin, may kayo? Oo. Isa pa na key takeaway dito, Sir Noli, is yung paggamit
at pag-introduce ng ating tinatawag na IMC, no, yung interventions monitoring card, kung saan dito papasok yung both puhunan and pantawid, at pwede itong magamit sa any banknet ATM yung pera na pumasok sa kanila, sa ating mga borrowers. So kakaiba din ito, yung pagkakaroon ng IMC cards ng ating mga palay farmers. Aha. Ang maganda po kasi dyan, parang credit card, no? Siguro sa regular na tao, regular na empleyado, medyo normal na sa kanilang may credit card. Dito po parang nilagyan natin ng credit card ang mga farmers, no? Through their cooperative, and sila po, purchase nila, yun lang, may limitasyon, ano? Ito'y para lamang sa pagtatanim. At yun na rin po sa pantawid na pangangailangan po nila, no? Habang inaantay ang ani. Alright. Thank you, Sir Nolly. So let's go po sa ating mga nakalap na tanong dito sa ating, actually, sa comment section, and then may mga nag-email po sa atin ahead. So kanina, Sir, nasabi na 7 hectares, no? Sabi po dito, disqualified na po ba mag-apply ang mga nagsasaka ng 8 hektarya pataas? Hindi naman automatic, basta hanggang 7 lang ang aming pwedeng i-finance, no? Yun po ang regulasyon naman po, no? So, ang pwedeng ibigay po ay hanggang 7 hektarya po na tulong. Okay. Okay. Right. O, ibig sabihin nun, hindi naman siya disqualified basta hanggang 7 hectares ang bibigyan ng tulong ng DBP. Ito po ang ating pangalawang question. Gusto ko pong mag-apply pero hindi pa accredited ang co-op na kinabibilangan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Hindi pa co-op. Sa ngayon lang po kasi yan lang po ang limitasyon natin sa Agri-Puhunan at Pantawid Program, no? Kasi yung DBP po ay nagbibigay lamang ng pautang sa mga accredited na kooperatiba sa ilalim ng APP. So yan lang po ngayon ang available, no? But continually naman po naghahanap kami ng pamamaraan para yung mga individual din, no, na matugunan din po yung hinihiling po nila na diretso na sila. Kasi yung iba hindi rin pa miyembro ng kooperatiba at naghahanap, no. So pero sa ngayon sana muna, kooperatiba muna po tayo through cooperative. Okay. Actually yan din yung tanong, no, ni Ekels Francisco diyan po sa ating nakatutok ngayon sa ating live stream, no. Kasi ang tanong niya, available ba sa individual farmers? Sabi kasi ng DBP Bulacan, mga cooperatives lang. So, nabanggit naman ni Sir Nolly na sa ngayon, accredited cooperatives, pero hindi naman ibig sabihin na malilimitahan na lang po sa mga na-accredit na. So, pwede pang mag-accredit, tama ba, Sir, ng mga cooperatives? Tama po yan, Sir Carlo. Patuloy naman nag-accredit pa ang DBP, ang DA, no, ng mga kooperatiba. Okay. Sige po. Ito, ang sabi dito, Sir Nolly, 2% per annum ang interest. Yun lang ba talaga ang babayaran? Wala po bang other fees? Wala hong hidden charges to dahil talagang tulong po ito eh. Sabi ko nga po, kami ay katuwang lang din ng Department of Agriculture dito at naglalayon talagang tulungan ng ating mga farmers po. Yan. Ulitin natin yon, no hidden fees. Aside from the 2% interest lang talaga. So kung 6 months to pay, 1% lang ang babayaran ng ating mga farmers. Ito lang yan din. Yes, yan din po maganda sa kooperatiba, no, kasi tax exempt. Normally po when you do credit po, no, meron po yung mga ibang fees like yung sa documentary stamp tax, no, na dapat po talagang bayaran yan dahil hindi naman po sa amin din napupunta yon sa gobyerno. Pero dahil lang mga kooperatiba, tax exempt, so hindi po yan nako-cover. So talagang 2% po. Okay. Sir Nolly, ito po, laging tinatanong, pag ba daw hindi nakabayad, let's say na calamity. Ayan. Meron daw po bang penalty pag hindi nakabayad? Sa ngayon po kasi via cooperative tayo, no? So govern tayo ng polisiya ng kooperatiba. So kung ang kooperatiba ay naniningil ng penalty, sila po yung pero kung wala naman, di wala po. So depende po yan sa kooperatiba po. Okay. Siguro ganun din yung magiging sagot dito sa susunod na tanong. Ano ang maaring itulong sa borrower kung hirap magbayad? So siguro sabi nga ni Sir Nolly, through the co-op pa rin, ano?
Normally naman po, kung halimbawa lalapit po ang kooperatiba, pwede naman po yung i-restructure, no? Halimbawa, tinamaan ng bagyo po, no? Wag naman sana po. Hindi talaga makakabayad, pero meron pa naman pong source of income. So, pwede po natin i-prolong po, no? So, yung 180 days, pwedeng gawin natin yan ng 1 year, no? Para hanggang makabawi siya sa kanyang, ano, puhunan at makabayad. So, yun po ang gagawin dyan. Pero depende yan sa kooperatiba kung kaya naman i-absorb ng finance nila o yung kakayahan nila na puhunan, no? So, at sila magbayad sa bangko, pwede rin naman din po. So, case to case po. Pero ang worst case po dyan, ipapahabain lang po natin yung loan, no? I-restructure. Tawag nila restructuring. Ito, Ma'am Malin, galing kay Enrique Wilson. Ang sabi niya, paano po ba magkakaroon ng Interventions Monitoring Card or IMC? Oh. Kung kayo po ay isang miyembro ng kooperatiba, normally you go to the MAO, yung Municipal Agriculture Office, no? And then sila po yung mag-endorse kung kayo po ay RSBSA registered na or accredited, no? I-endorse po nila yan sa DA region. Tapos ang DA region po, Department of Agriculture Regional, ang magbibigay po yan sa DBP, and then kami naman po makikipag-ugnayan sa aming fintech partner, yung USSA po, para po sila yung mag-release through the DA region po ng IMC card po. So yun po yung proseso na dinadaanan po ng IMC po natin. Sir, pagdating naman dun sa mga borrowers, meron ba tayong policy na one per household? Kasi ang tanong dito, pwede bang manghiram ang mag-asawa o anak at magulang na nakatira sa isang bahay? Hindi po per household ang batayan eh. Yung sa sinasakang lupa po. So yun po ang batayan, no? So parang ang pautang is base doon po sa lupang sinasaka. Okay. Sige, let's move on. Ito naman po, pwede bang sumali sa APP ang cooperative na walang lending operation? Siyempre, ang immediate dyan ng hindi, no? But they could also amend their article of incorporation. Madali naman po yun eh. Basta i-allow sila. At saka, siyempre, kailangan din pong mag-undergo ng mga seminars, no, on financial literacy. So, hindi po kasi ganun kadali mag-operate din ng lending operations, no? So, dapat po rin sila, matrain. And then from there, yes, kung ma-amend nila yung articles of incorporation, allowing them to do lending operation, and they undertake training, no? So, yun po, pwede po ma-consider ng bangko yan. So sir, sa mga interesado naman po na kooperatiba, dapat po ay accredited muna, kanina nga sabi ng DA. Pero sir, mag-undergo ba sila ng parang briefing or orientation sa DBP? About the APP? Normally, ang financial literacy sa ACPC, di ba? Yeah, sir. Meron din. Yung orientation po siguro loan counseling, no? If ever they will approach DBP, ika-counsel po namin sila. Ito po ang babayaran ninyo monthly. Ito po yung kung madidelay. Ito po yung mga dokumentong isasubmit, kung mag-a-avail po. So yung mga bagay na po yun, ipapaliwanag po ng ating loan officer na nandito sa, sa area. Yan. Sige po. Oo. Pero I understand, sir, meron tayong tinatawag na parang cooperative onboarding session, parang orientation ng mga cooperatives na interesado or may potential na maging accredited by DBP para maging member sila dito sa ating APP implementation. Ano, may ganun po tayong programa, ano? Opo, meron naman po. So, but ano lang yan, sama-sama po mga ahensya rin na nagtutulong-tulong para sa onboarding po, no? So, hindi lamang po ang DBP ang involved doon po. Yan. Kaya shout out sa ating mga DA family. Yan, sa NIA, NFA, FPA, BPI. Ano pa ba? Siyempre, sa DA Central natin. So, PCIC. PCIC, yes. Sige po, may tanong pa tayo, Mamaling, dito? Ito, basically, yung presence ng DBP naman ang kanyang tanong. Lahat na po ba ng probinsya ay may DBP? Paano po kung wala pa sa aming lugar o sobrang layo po nito? Yung presence ng DBP sa different provinces?
Opo. Well, yung DBP naman karamihan covered na namin, no? But hindi lahat po. Pero nonetheless, may ways naman na pwedeng gawin, no? Dahil ang lending center naman namin ay kalat din po. So, kung mangungutang po at kayo po ay DA accredited cooperative, pwede nyo pong approach ang aming mga different lending centers sa pinakamalapit na area po. Okay, ito may tanong Mamaline from Sylvia Hudilia Rabor. Ang sabi niya, anong cooperative po ba ang accredited dito sa Ormoc City, Leyte? So baka mas better if they will coordinate sa ating DA Regional Field Office. Yan po dyan po sa Region 8, no? Okay po. Ma'am Sylvia, habang nanonood ka, pwede niyo pong tawagan yung ating regional office dyan sa Region 8. Oo. Ito, i-reiterate lang siguro natin kung paano makahiram through APP. Kasi ang tanong niya, si Miss Mi Luna, miyembro po ako ng cooperative, pero pwede po ba akong mag-apply as an individual na hindi under sa co-op namin? Gaya na nabanggit po, DA accredited cooperative lang po ang nangungutang po. Wala pa ho kami doon sa individual. Pero nonetheless nga po, patuloy naman po yung aming pag-aaral kung paano ma-direct din sa individual, no, ang APP po. So malamang ito sir, pwedeng mapalawak, no? Palawakin pa itong APP para po hindi na lang sa kooperatiba, diretso na tayo sa borrowers. So yan po yung aabangan natin sa announcement po ng DBP for this program. Expansion, kumbaga. Ayan, Ma'am Anedja. Siya po yung nagtanong. Siya po ba? Si Miss Luna. Si Miss Mi Luna. Ayan, salamat po sa tanong niyo, ma'am. At ito, last question na siguro tayo before we get the final message of VP Noli. Mayroon bang mga support services o konsultasyon na ibinibigay ng DBP para sa mga aplikante bago o pagkatapos nilang matanggap ang loan? Parang training ano po ito, no? Capacity building. Sir, meron po bang ganong component ng programa? Normally po, ang binibigay lang natin loan counseling, no? So siguro yung sa orientation, tapos yung monitoring service, ayan po yung binibigay natin na but kung halimbawa po may iba pa po silang katanungan ukol siguro sa feasibility ng project po, no? Yun naman ay libreng na ibibigay ng ating mga loan officers or yung guidance, no, na whether ito ba ay kaya kong bayaran or magkano ba ang aking babayaran, no? At paano ko ba mapapa-improve ba ang aking negosyo? Yung mga bagay na po yun, kung may mga experience naman ang ating loan officer sa bagay na kanilang mga tinatanong, pwede naman po yan ibigay ng loan officer as part of their loan counseling po. Alright, Sir Noli, maraming salamat sa pagpe-present nitong Agri Puhunan at Pantawid Program or APP na ini-implement ng DBP. And of course, sa pag-clarify din sa mga questions. Yes. Thank you very much, Sir Noli. Salamat din po sa oportunidad, Carlo and Mali, no? So sana kung pwede lang, no, linggo-linggo maka-attend sa ganitong mga Agri Credit Talk. Sige sir, last message sa ating mga nanonood na live. Go ahead sir, sige po. Sana po yung ating mga magsasaka, no, sa palay, no, dapat po talaga i-grab natin yung opportunity nito dahil unang-una nagbibigay po nga po ito ng puhunan, no. Normally yan na naririnig natin sa mga bayan-bayan na ang problema ay walang puhunan. So ito po ay binibigay na puhunan, ano, na mababa na 2% per annum. Pangalawa, ang tulong na ito ay hindi po na natatapos doon sa puhunan lamang. Meron din po tayong pantawid na tinatawag. Kasi alam din po natin, isa sa mga nagiging problema kung ba't tayo nagiging successful ay ang pangangailangan natin, ano, yung sa pantawid habang tayo nag-aantay ng ani. So yan po, in-address na rin po ng programa. At pangatlo, yung pag-ani natin, hindi natin alam ang presyo. So minsan nalulugi pa tayo, no? Ang maganda dito, determine na natin kung magkano ang potential na kikitain natin pag tayo ay nag-ani. So again, sabi nga natin, sa programang ito, may premium pa. Mas mataas ang bili ng ating National Food Authority sa palay na ating ipoproduce, no?
So yun po, napakagandang programa. Sana po ay i-avail po natin. Iba-ibang mga ahensya nagtutulong-tulong dito. Hindi pa po siya perfect, but nonetheless, hopefully makatulong na po, no? At sana magtuloy-tuloy na rin po na maging successful itong programang to. Salamat po. Yan, thank you very much. Muli, taus-pusong pasasalamat sa ating resource person, DBP Vice President Rustico Noli Cruz. Maraming salamat po, Noli. Carlo, may idagdag ko lang, napakaganda nitong programa na ito, lalo na sa ating mga food heroes yung nagbibigay ng kanin sa ating mga kapagkainan. So, ano pang kailangan yung gawin ating mga rice farmers? Makibahagi po kayo dito sa programang ito na tinatawag nating Agri-Puhunan at Pantawid Program. Yes, more extra rice for the Filipinos. Alright, thank you Sir Noli and to our colleagues from DBP. Maraming salamat po sa inyo. At bago tayo tuluyang magtapos, tingnan na natin kung sino ang mga napiling winners na sumagot sa ating question of the day o QOTD. Ito na ang mga nanalo ng 200 pesos worth of load. Ang tanong natin, bakit mahalaga suportahan ang ating mga rice farmers? Sagot ni Jonel Baldosa Servito, kailangan suportahan ang ating mga magsasaka upang makabili ng mga pangunahing inputs na makakatulong upang mapataas ang kanilang produksyon at kita upang masiguro ang pagkain ng mga mamamayang Pilipino. #food security ang sagot ni Sir Jonel. Tama. Unahin ko na itong nandito sa ating bandang kanan mula kay QB Noxious. Tama ba? QB Noxious. Mahalagang suportahan ang agriculture dahil kami ang backbone ng economy ng bansa kung saan nagbibigay ng pagkain sa lahat ng mamamayan sa bansa. Yun, parang yung binanggit ko kanina, ang ating mga food heroes dahil nga sila yung nagbibigay ng pagkain sa ating hapagkainan. Si Sir QB, malamang young agripreneur o kaya farmer, no? So last winner po si Ma'am Sylvia Judilia Rabor. Mahalaga na suportahan ang mga rice farmers gaya ng mga pautang na mababa lang ang interes para po matulungan sila na mapagaan naman ang kanilang mga buhay dahil sila ang nagpapakahirap para makaproduce ng bigas. Congratulations kay Jonel, Sylvia at QB. Kayo po ay nanalo ng 200 pesos worth of load. Alright, so para po maklaim nyo pong inyong premyo, i-message nyo lang po kami sa aming Facebook, no, para po makapag-coordinate po kami sa inyo. At bago tayo tuluyang magtapos, Ma'am, pagka gusto niyo pong makakuha ng e-certificate, nandyan po sa comment section yung ating feedback form. So pakisagutan niyo po yan so that you may receive yung e-certificate na ipapadala namin sa inyong email. Of course, we want to also improve and get better dito sa ating webinar. May mga gusto kayong topic na gustong pag-usapan, pwede niyo pong sabihin dyan. Yan. Opo, tama yun. Pakisagutan lang itong feedback survey form, lalo na kung meron kayong mga comments and suggestions ng mga topics na pwede nating ma-discuss dito. And also, kagaya nga ng nabanggit ni Carlo, para makatanggap kayo ng e-certificate. Napakabilis ng oras. Yes. Naku, ang bilis. Naka-1 oras na tayo. At dito na nagtatapos ang ating webinar. Maraming salamat sa pagtutok, pagsama, pakikinig, panonood ninyo dito sa amin. Don't forget to like us on Facebook and share this episode. Salamat po sa mga live viewers natin. Salamat sa inyong pagtutok. At sa ngalan po ng aming OIC Executive Director, Maria Cristina Lopez, at ng aking co-host, si Ma'am Malin Ginto. Ako po si Carlo Abarquez. Ito ang AgriCredit Talk at lagi namin pinapaalala sa inyo na sa agrikultura, may pag-asa. See you on the next episode. Bye-bye!
pasakahan at pangisdaan, ngayon ay atin ng paunlariin. Sa tulungan ng ACPC, may ginhawa